So, magandang tanghali. Magandang hapon sa inyo lahat. Happy Mother's Day. Lahat ng mga mothers ngayon ay araw nila. No, although in the world we celebrate Mother's Day on different days, pero dito sa Pilipinas it's on May, during May, no? May 12. No, susunod naman ay mga tatay sa June. Pero today, araw nila. So, kung alam yung nanay sila, batiin natin sila ng Happy Mother's Day. Yan. Ayan. Ngitian nyo sila. Kahit yan, maraming problema yung mga nanay natin na yan eh. Ngitian nyo. Ayan. Hindi ko talaga pinagandaan itong Mother's Day eh, actually. Hindi. Iba topic natin ngayon. Hindi, mamaya. Hindi pwede, baka magalit yung nanay ko, sawa ko. So, but, mga first-timers, no? May nakita ako first-timers. Don't worry, hindi namin kayo patatayuin. Diyan lang kayo. So, welcome kayo sa Rise Up Church. Full gospel, non-sectarian. Ibig sabihin na pinag-uusapan lang po namin dito ay ang Biblia at sa Jesucristo at wala na pong iba. No? So, ang topic natin ngayon, pagpapatuloy lang natin kasi I was reading Colossians 3, 1-17. Sabi ko, why natin tuloy na lang natin yung 18 to 25. Pero I will skip yung 18 to 21 lang tayo. I-skip natin. This is, ang title ng topic natin ay Christian Maturity in the Family dapat. Hindi ko napalitan. Christian Maturity in the Family. So, it's Colossians 3, 1-18. No? Kamusta mga relationships natin sa bahay? No, pag umuwi ba tayo, natutuwa tayo dahil may iniuwian tayong pamilya? No, kaaya-aya ba yung nauuwian natin? I mean, pag uwi natin na galing trabaho, pagod na pagod tayo, nandun ba yung sigla? Excited akong ma-miss. Katulad pag si Kaki, no? Pagka nagpupunta kami ng ibang bansa, yung mga anak namin, nami-miss namin. Nagtatampo na naman yung iba kong anak pag hindi ko nabanggit, no? Si Hans, si Erin, si Hans, si Gail, at saka si Jared. Although si Jared, humiwalay na, nagbuo na rin siya ng sarili niyang empire, kingdom. So, kamusta? Pag umuwi kayo ng bahay, how are the relationships, no? Kamusta yung samahan sa pamilya, no? Kamusta yung vibes pag umuwi ka ng family? Masaya pa ba? Meron bang hidwaan, no? So today, this afternoon, i-discuss natin yung Christian maturity in the family. Paul, ang ating kapatid na Paul, si Paul, no? Always talks about maturity. So if you would read the letters to Colossians, Ephesians, Galatians, lagi niya sinasabi, we should be fully mature in Christ. Lagi niya sinasabi yan, fully mature in Christ. So, ang topic kasi natin, Christian maturity in the family. So, ano ba yung sinasabi dito ni Paul na maturity? So, what is maturity? Sabi sa Colossians 1-28, He is the one we proclaim, nandiyan ba? Admonishing and teaching everyone with all wisdom, so that we may present everyone fully mature in Christ. So, sabi sa Colossians 1:20. Sabi, mature in Christ, ano ba meaning? Mature in Christ. Mature na tumanda ba yan? Mature sa ugali? The word translated here as mature, nandiyan yata, is the Greek word teleios. It is derived from telos, a word that means the goal, purpose, or end for which something exists or is performed. The one who is teleios in Christ is the one who, in union with Christ, has reached his or her telos, the end for which he or she has been made. It is God who determined our goal or purpose, for He is our Creator. God's purpose towards His elect has been revealed in Romans 8:29. For those whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, in order that He might be the firstborn among many brothers. So that we can see that mature in Christ is just another way of saying, conformed to the image of Christ. So, ang ibig sabihin ng mature in Christ, Christ-likeness. Ayan. Mature in Christ, Christ-likeness. As Christians, this should be our goal. To be mature, to be like Christ. So there must be growth. Dapat may growth bilang Kristiyano. Hindi yung, punta lang dito, aatin, paalis ulit, uuwi ulit, then the same, every Sunday. So dapat may growth. As a Christian, dapat i-add natin
Every weekends or weekdays, umaattend tayo ng mga Bible study. May mga services tayong inaatinan. Kung dati ang pinagpipray mo lang, sarili mo lang, ngayon pinagpipray mo na kapitbahay mo, yung bansa, yung ibang bansa, that is maturity in Christ. No? So you have to grow. You have to be like Christ. So ang topic verse natin ngayon nasa Colossians 3:18 to 21. Wives, submit yourselves to your husband as is fitting in the Lord. Husbands, love your wives and do not be harsh with them. Children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord. Fathers, do not embitter your children or they will become discouraged. Let us pray. Father God, you are so grateful, you are so powerful, you are so benevolent, you are so great, you are so loving. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong pag-aralan namin ng iyong salita. Panginoon, be the speaker tonight, today, and not me. In Jesus' name, amen. So, wives, there are 4 commands to Christian maturity in the family. Unang-una nga, yung sinabi sa Colossians 3:18. Wife must submit to her husband. Wala bang tumututol? Wives, submit yourselves to your husbands as is fitting in the Lord. No, we are living in a postmodern world where everything is alam na. Alam natin bilog ang mundo, alam natin may araw, marami nang alam lahat. Science did it well, so well, na kahit ang kaliit-litang cell, particle, alam na nila kung ano yung mga yun, no? Cancer, nadidetect na. So marami ng pagbabago. We are living in the postmodern world. At pag sinabi natin na dapat ang tatay, ang asawang lalaki, ang asawang babae, dapat magpapasimit sa asawang lalaki, maraming mga kababaihan ang tumututol dyan. Because of the question of equality. But we must understand, at that time, for the Jews, yung mga Hudyo, ang kaugalian na nun, yung women's status doon is like, it's just like possessions. No? During that time, ang mga babae ay parang pag-aari lang ng mga lalaki. So wala silang power to vote, wala silang power na lumabas, ang dami na lang hindi pwedeng gawin. And that is why, sa pagkakasabi niya ni Paul, it is actually a compliment. Compliment yan, na dapat itaas natin ang kalalagayan ng mga babae. Hindi dapat laging, kumbaga, parang pag-aari lang sila ng mga lalaki. So, in today's time, hindi natin pwedeng, in today's time, iba na ngayon. Nakikita natin, mga babae, tatrabaho na. No? Minsan, ang babae, ang may trabaho, lalaki, wala. No? So, dapat, ang lalaki, ang dapat nasusunod ang head of the family. No? No questions asked. No? Because anything that has 2 heads is a monster. Hindi po pwedeng dalawa ang ulo ng tahanan. Dapat isa lang po. No? Because God wants to instill order in the family. Ang family po kasi ay isang kingdom. Pero ang hari ay si Jesus Christ dapat. Amen? Hindi dapat yung lalaki ang hari. Walang hari dyan, leader lang siya. Siya lang ang nagkukuman. No? Pero ang hari dapat ng bahay, ng isang tahanan, ay sino? Si Hesus Kristo. Di ba? Because, di ba, ang kultura natin, lalo mga Pinoy, macho mga lalaki, no? Pag-uwi ng bahay, dapat naayos na lahat, nakapaglaban na si misis, mga bata, dapat laging maayos, laging bihis, no? Dapat walang mga kalat, dapat nakapagsaing na. Pero sa kultura natin ngayon, nagbabago na rin yan. No? Ang dami kong kilala, babae ang breadwinner. Hindi kasi dapat nagiging, ang tawag dito, hindi dapat nagiging basihan kung sino maglilid ng family sa kung ano magkano ang kinikita mo. Hindi dapat ganun. Tatay pa rin po. So kung walang trabaho ang lalaki, ang babae ng trabaho, sino masusunod pa rin sa pamilya? Lalaki pa rin. Hihingin mo pa rin ang magkoconsult ka pa rin sa lalaki. Siya pa rin ang masusunod. Okay ba sa inyo yan? Parang hindi okay sa mga babae. Ganon po talaga.
ang order or design na ginawa ng Panginoon bilang Kristiyano. At that time, kasi, kaya nga at that time, this is a, anong tawag dito? Katuruan na hindi akma noon eh. Compliment nga actually. Kinompliment ni Paul ang mga babae. Dapat, nagpapa-under sila. No? Hindi yung, porque ikaw ang malaking kinikita, dapat ikaw ang nasusunod. Porque ikaw ang maayos, dapat ikaw ang masusunod. Porque ikaw ang mas matalino, dapat ikaw masusunod. Hindi yun. Ang babae, magpapasakop pa rin sa lalaki. So, kahanga-hanga, pag nakakakita ako ng mga tahanan, na kahit abnormal yung sitwasyon nila, ay nasusunod pa rin ng mga lalaki. Sino ba dito ang under desire? Wala naman siguro, no? Ako, mukha lang ako nasusunod, pero under desire talaga. Si Herbie talaga nasusunod sa bahay. Amen? Hindi. Ako pa rin po, no? So, importante yon. Kasi, pangit naman, hindi maganda tingnan na yung babae yung parang, alam mo, nagpalit na ng anyo, siya na yung lalaki. Hindi maganda tingnan sa isang Kristiyanong household ang ganun. So, in order to be mature in Christ, dapat lalaki pa rin po ang nasusunod, no? Sa pamilya. Amen? Paano po pag walang asawang lalaki? Di nanay na. Nanay na. Kaya nga may Mother's Day eh. Bakit? Kasi may mga nanay na wala ng asawa. Amen? Kaya ipagbunyi natin ng mga nanay natin na tumayo minsan nanay at tatay na. Mahirap yun. Because you have to be the father at the same time the mother. And poste, haligi at ilaw ng tahanan. Napakahirap nun. Number 2, may clean lang po tayo ngayon. Kasi gusto ko mamaya mag-celebrate tayo dito. May pagkain tayo, no? Dapat may pagkain. Kasi Mother's Day. Number 2, husband to love his wife. Husband, love your wives. And do not be harsh with them. Sabi sa Colossians 3:19, spend time and effort. Kayong mga asawa lalaki, you should spend time and effort sa mga asawa ninyo. Huwag niyong itratuhin na pag-aari niyo lang yan. No? Or, ang tawag dito ay yung kasama sa gabi. Hindi po. No? Hindi sapat ang presence. Hindi sapat ang presence na magkasama kayo. Love must be felt mutually. Dapat parehas kayo nararamdaman yung pag-iibig ng isa't isa. Kaya kami ni Herbie, nung nagpunta ako Jakarta, sabi ko sa kanya, ayoko na ng ganito, hindi kita kasama. Nooks. Kasi sanay ako na lagi siyang kasama araw-araw, no? And it's a good thing, no? Bilang mag-asawa, dapat lagi kayo mag-asama. Sawaan? Kaya nga sawa. Magkakasawaan talaga kayo. Hindi totoo kasama yun. Magkakasawaan kayo. But sa pagkakasawaan, dumalalim ang inyong pagmamahalan. Kasi you can't live without her. Nox. You can't live without her na. Hinahanap-hanap mo na, no? Bumibili ako sa store. Ay, wala pala akong kasama. Nox. Importante yun. And then, yun nga, love must be felt mutually. Dapat hindi lang sa isa, dapat yung parehas, nagbibigay ng pagmamahal. No? And then love their imperfections. Kung tumaba na, paano yun? Or nabili ko na yung muka. Or nakalbo na. Ganun pa rin ba? Love their imperfections. Kasi darating ang time as age toil on us, magkakaroon ng imperfections. Pero mas maganda nga, kaya nga kagandahan, kaya nga ako nahihirapan ako explain. Ang hirap ng mga Pilipino, ang daming OFW. Ang hirap i-survive ng gano'n. Hindi mo kasama. Napakahirap. Kaya ako sabi ko sa misis ko, 1 month lang nawala doon sa ibang bansa. Sabi ko, pag hindi ka nagkatrabaho dyan, uuwi ka na. Magnanakaw ako ng pamasahe mo. Noon pa yun, 2010. Wala naman akong pagnanakawan. Wala naman akong pera. Umuwi ka na. Kasi, mahirap na hindi kasama ang asawa.
No? Kailangan kasama mo yan. Ngayon, ang hirap po kasi, brother, kasi yun lang ang alam yung trabaho eh. Paano yun? Then, be prepared for the worst. Lalaki ang mga anak mong wala nagagabay na lalaki. Lalaki ka na sanay na walang kasamang asawa. Lalaki kayo na puro video call lang. You will age na, your relationship will go on, puro video call lang. Dadaanan mo yung paghihirap na yun. But if you will pray to God, that you want to be with your husband, pagbibigyan ng Panginoon yan. Amen? Amen. Idadasal yan. Panginoon, ayokong mabuhay ng walang asawa, mahirap, walang kayakap sa gabi. Amen. SMB. Di ba? SMP ba yun? And then be content. No? Tingnan niyo yung asawa niyo sa pinakapangit niya na. I'm talking to the husband, male to the, tingnan niyo niya sa pinakapangit niya na. Pag nakita niyo na, yan na ba yung pinakapangit mo? Gusto ko makita yung pinakapangit mo pa eh. Di ba? Kasi pag nakita mo niya, pag gumanda siya, wow, mapapawaw ka, di ba? Oh. At least nakita mo na yung worst niya. Amen? Nakita mo na yung worst niya. Gumaganda naman to pag lasing ka pa. Joke. Then be content. Makontento tayo sa ating mga asawa. No? Huwag tayong maghanap sa iba. I mean, ang asawa natin ay biyaya sa atin ng Panginoon. Bigay yan sa inyo ng Panginoon. Di ba? Naghahangad pa kayo ng iba, yan ang isang kasalanan na. Kaya nga, mahalin ninyo para maging maligaya ang inyong buhay. Hanapin mo yung, yung kahinaan niya. Hanapin mo yung kahinaan niya. And then you help her. Mahina siya sa time management, turuan mo. Mahina siyang kumanta, turuan mo. Diba? Wala siyang katalent-talent, turuan mo sumayaw. Ano pa? Mahalin mo. Look for her weaknesses. Huwag mo hanapin kasi lagi yung pag gigising sa umaga. Nung nililigawan ko to, hindi ganito to eh. Ba't ang ganito na? Diba? Pag-gising, ito ba yun? Parang ito na ba yung bigay ni Lord? Wala na ba iba? Wala ba upgraded version 2.0? Yeah. Hanapin mo sa kanya yung weaknesses niya. Burara. Di tulungan mo maging maayos. Diba? May mga ganyung babae. Burara po talaga. So, tulungan mo. Bilang lalaki. Hindi dapat ganyan, mahal. Mahal ba? Kit Kat. Ano ba tawagan? B, babe, honey. Ano ba mga tawagan ngayon? Mahal. Honey. Hon. Protect her. Protectionan mo. Asawa mo. Hindi mo hahayaan na babastusin dyan. Hindi mo hahayaan na malagay sa panganib yan. Ang asawang lalaki is the shield of the family. Dapat mayroong protection na ng asawa. Amen? Amen. And then try not to fight over, especially money. Huwag niyong pag-away-awayan. Lalo ang pera. My God. Kami ni Herbie, since nag-start kami, we did not fight over money. Huwag na huwag niyong pagtatalunan ng pera. Kasi pinakamababaw sa lahat ng pagtalunan ng pera. Bakit? You can earn it. And God will give it to you. Amen? So pag nag-aaway ka sa pera, ano ibig sabihin nun? You're losing faith in God. Amen? Kung may problema ka sa pera, hindi mo sa asawa mo bubulyaw. Sa Panginoon, Lord, wala akong pambayad. Bakit? Lord, kailangan sumusuporta pa kami sa pamilya ng misis ko. Kailangan namin magbigay. Give us the funds. Amen? Huwag awayin ng asawa. Tingnan mo, magkatunog yung away at saka asawa. Ano ba yun? Huwag aawayin ng asawa. Amen? And don't be harsh with your wife. No? Naalala ko, nag-away kami ni Herbie. Dumating sa putong ako ang sinapak.
Tinulak ako na, nabalandra ako eh. No? That was the worst fight na no. But, sabi ko nga, during that, mabibilang talaga kung kailan kami nag-aaway. We did not fight. Yung talagang araw-araw, linggo-linggo, monthly. Tagal na. 11 years na since the last fight we had. 13. Matagal na. Pero we did not fight over money. So, doon ang asawa nyo, huwag nyo sasaktan. Kahit tulak, kahit sampal, kahit tabig, kahit ano. Kasi tatatak sa kanya yan. Amen? Tatatak sa kanya yan. At lalo na pag nakita ng anak ninyo. Amen? Kaya kung nakapakasakit ka sa asawa mo, ano? Kasi regalo nga sa'yo ng Diyos, tapos you don't value. Di ba? Gift sa'yo ng God. And yet, sinaktan mo. You destroyed her image. So dapat ang asawang babae, inaalagaan, hindi sinasaktan, minamahal. So tayo mga lalaki, we have a lot to do. No? Treat her delicately and carefully. You treat her outside once a week. Dapat meron din kayong couples time, no? Dapat meron kayo sariling yung oras sa bawat isa. Hindi lang puro ikaw, di puro pamilya. Dapat may sariling oras kayo sa isa't isa. Na kayong dalawa lang. No? Kasi you have to nurture everything inside the family. Hindi lang yung relationship niyo sa mga magulang ninyo, relationship sa mga anak, mayroon dapat relationship din meron sa mga sa kabilang magulang, di ba? Dalawang magulang yan eh. Dalawang parentes eh. So dapat, ino-nourish nyo rin yung relationship ninyong dalawa. Amen? Find time for each other. You spend outside. Hindi naman kailangan gumastos eh. Ang dami ko nga nakikita dun sa sa MOA, yung San Miguel by the Bay. Nakaupo lang doon, nakatingin sa palubog na araw. Sweet kaya. Di ba? Bibili kayo ng isang hotdog, okay na yun. Hindi naman kailangan gumastos na mahal. No? Huwag nyo kayo magayahin ni Herbie. And then children. Children. Obey your parents in everything, for this pleases the Lord. Children to obey their parents in everything. Sa lahat ng bagay. So, hindi lang in a section. Because it pleases the parents and the Lord as well. Amen? Hindi lang ang parents ang mapiplease niyo, kundi ang Panginoon din. You have to obey everything and not only on some things. No? Hindi pwedeng sa aspetong to, mas magaling ako kay nanay. Yung sa aspetong to, mas magaling ako kay tatay. Hindi ko nasusundi sa ganyan. Hindi ganun. When the parents give you advice, so, Brother Lawrence, ano ba yung Sir Lawrence, Brother Lawrence, ano ba yung edad na masasabi natin fully mature na isang lalaki to decide on his own? Sabi sa Google, in the mid-20s daw, 24, 25. Kaya si Jared, pinabayaan ko na. Kaya niya na mag-decide sa sarili niya. No? So, kahit hindi na siya humingi ng advice sa akin, okay lang yan. Kaya niya na mag-decide. Pero not until the mid-20s, dapat sa parents pa rin ang takbo. Nay, tay, anong gagawin ko? Ma, pa, hirap na ako. Anong may advice mo sa akin? No? And then ang magulang, lagi na alam nyo, yung kami mga magulang, akala nyo kasi hindi kami nakatingin sa daily activities nyo, nakatingin po kami. No? So, sa dami ng iniintindi namin sa buhay, at the back of my mind, lahat yan, all eyes on you pa rin. Di ba? Kami mga magulang, ganun ba? Parang tayo eh, para tayong yung CCTV ng mga anak natin, na hindi tayo makagalaw pagka wala sila. Hindi tayo makagalaw na hindi natin nakikita kung anong ginagawa nila. Amen? Ganun tayo mga magulang. Oh. Pero of course, ibang sitwasyon pag abusive ang parents. Siyempre, pag may mga parents na hindi maisang... who's familiar with the story of Instant Family? Na Netflix. Si Mark Wahlberg ang bida doon eh. So, story to na foster parents. So, napakahirap pala. Napakahirap na magkaroon ng foster parents. At saka napakahirap din magkaroon ng foster na anak.
sa US. Ang daming dadaanan. Dumadaan sila na examinations, seminar, for 6 months bago makapag-adapt. And then yung in-adapt nila pagdating, ano ba batas sa US? Napaka-ano ng batas dun eh. So, konting ganunin mo lang, ang bata, pwede ka na itawag sa 911, pwede ka na hulihin. Ganon. Yung na-adapt nila, puro ang hirap palakihin, ang hirap disiplinahin. Hindi kayo foster na anak. Obeying your parents will be rewarded by God. Sabi sa Ephesians 6:1 and 3, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with the promise. Andiyan ba? Wala, no? So that it may go well with you and that you may enjoy long life on earth. You will be rewarded by God. Don't treat your parents as financial providers or ATM. No? Huwag natin itrato mga magulang natin, kung mga bata pa tayo, or meron ng isip, konti, as financial providers. No? Kasi hindi lang gabay ang binibigay ng magulang. Blessings and protection na rin. God sees you as a sinner if you don't obey your parents. At hindi ka pagpapalain ng Diyos at hindi aayusin ang buhay mo pag hindi mo tinrato na maayos ang parents mo. Amen? Nararamdaman niyo ba? Minsan, pag hindi maayos yung relationship sa parents niyo, something's parang heavy. May mabigat. Ganun yun. Kasi kautusan, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise. Kasi pag sinunod mo yan, it will go well with you, and then you may enjoy long life on the earth. Dito sa lupa. So may reward. So hindi dapat natin tinitingnan lang si daddy, mami, pengi pera, pengi ganyan. Mi, hulugan mo na ako. Mi, yung Gcash ko, wala pa naman. Mi, kailangan nga natin bumili ng ganito. Mi, kailangan na magbayad ng tuition. Masakit sa parents yung ganun tingin nyo sa amin, ha? Tagalabas lang ng pera. Taga-isip ng stress kung saan pupulot ng ano. Diba? Mahalin niyo yung mga parents niyo. I-honor niyo. No, wag nating abusuhin. Na ginalagay sila dyan bilang mababait na parents. Lalo yung mga Christian parents. Sige anak, sige lang, larga ka lang. Daddy, pupunta ka sa sige anak. Kahit nag-worry na kami kung nasa kayo nagpupunta, pero still, we'll let you go. Kasi ayaw namin kayo magrebelde. Kaysa naman magrebelde kayo. Kasi nasasakal kayo sa bahay. Gusto niyo nakakakilos kayo. Gusto nyo nakakauwi kayo ng hanggang alas 3, alas 4. Sino ba namang bata uuwi ng ganong oras? Diba? Kayo yung mga matatanda na eh. Delikado na nga yung ganong oras kayo pa kayong mga bata. Mga anak. Diba? Oo. Tapos yung magulang, puyat na. Tapos gigising pa ng alas 7, magtatrabaho. Napakahirap. Diba? So, we must always consider, magpaalam, magsabi, pag hindi pinayagan, huwag sumama loob. Kasi baka may mga nangyaring, kasi ganun yun eh. Parents are ordained by God to guide you and protect you. Baka may sinasabi si Lord, huwag mo paalisin yung anak. Kasi may mangyaring masama dyan. Di ba? Oh. Hindi ka sumunod. Ayun, nagka-problema, nagka-distraction, aksidente ka. Kasi hindi mo sinunod ang magulang mo. Maraming pagkakataon ng ganun. Anak, huwag ka magdadrive ng lasing, ha? Anak, huwag ganito. Huwag ka magsiswimming. Kaya mga anak, hindi ko... Yung mga sa barkada na lang. Yun ang ayaw ko sa lahat, yung pinapayagan sila mag-swimming with friends. Wala naman po kami gagawin. Magkakantahan lang kami. Magkakantahan. Maraming mangyayari pag with friends tapos may swimming. Kaya yan, mahigpit ako kala Gail at Hans. I'm so blessed kasi si Jared, napakabait na bata niyan. Napakabait na bata. Hindi kami talagang binigyan ng sakit ng ulo. Si Hans at Gail din naman. Baka message ako kami. Daddy, kasi yung pang-apat, fathers, don't irritate your children.
Fathers, do not embitter your children or they will become discouraged. O tayong mga patatay naman, huwag mong iinisin ang mga anak mo, huwag mong gagalitin. No? Huwag ka magpakita ng ugaling kagagalit ng mga anak mo. Yan ang ibig sabihin yan. Hindi yung kailangan yung huwag mo silang ipopoke, huwag mo ipaprank, hindi po ganun ang meaning yan, ha? Do not embitter, ibig sabihin, don't do something na ikagagalit nila like paglalasing, pakikipag-away, pagiging irresponsable, tamad. Sinong anak ang matutuwa magkaroon ng nagbugulang na ganyan? Di ba? Wala na kayong kinakain, walang nakaigalang bumagapon. Di ba? Walang matutuwang anak na gano'n. Siyempre, gusto nila nakikita yung anak. Normal na buhay eh. Ang tatay nagtatrabaho, kung may trabaho din ang nanay, nagtatrabaho din ang nanay, ang mga anak nag-aaral. Dapat, yun ang normal, di ba? Nag-aaral. Kaso iba na ngayon. Yung tatay minsan nakala, ano ba tawag dito? Kasosyo ng, lagi sinasabi kasi ng nanay, kasosyo ba kayo na Meralco? Kasosyo ba kayo ng bangko? May ito. Diba? Ganun yan eh. Akala mo maraming pera na may patago ka ba? Ganun? So, kasi sinasalamin ng ama at ina ang kalalagayan ng mga anak. Amen? Kung ano lumaki ang mga anak nyo, yun eh. Yun yung product ng pagpapalaki nyo. Huwag nyong isisi sa ibang tao. Huwag nyo isisi sa barkada niya. Amen? Huwag nyong lalong isisi sa Diyos. Learn to understand their attitude. Yung mga anak natin, pag-aaralan natin, paano ba sila natutuwa? Paano ba sila napiplease? Paano ba sila nangingiti? Kailangan pag-aaralan mo, ganun mga anak mo. So while we are doing our daily jobs as a parent, ang dami natin dapat asikasuhin sa buhay, intindihin, pati mga anak natin. Kailangan pumasok tayo sa isipan nila eh. Araw-araw, pagising, ano kayo iniisip ng anak ko ngayon? Di ba? Mag-aaral kaya siya ngayon? May ganun? Mag-aaral kaya na mabuti? Lumabas siya, saan kayo punta nun? Mga ganun. Ganun po kami bilang magulang. Akala nyo kasi ano lang eh. Lumabas kayo, pabaya na, hayaan mo lang yan, di babalik din yan. Hindi. Ang mga magulang para kaming 24 hours monitoring ng mga anak namin. Di ba? Parenting is the hardest part of being human. Maraming successful sa careers, pero failure sa parenting. Ang dami kong kilala. Successful, mayayaman. Ang daming ari-arian. Pero sa failure sa parenting. Lalo yung mga web. Naalala niyo sila web, di ba? Freddy Webb, senator pa. Pero yung mga anak, di ba? Ano nangyari? Nagka-problema isa. We must be successful on both ends. Dapat kasi, successful ka sa lahat, sa career mo, dapat sa bahay, successful ka rin. No? And to be a successful, mature Christian, one needs to always honor God with their actions. Kaya dapat, lahat tayo, lahat ng kinikilos natin, i-dedicate natin yan. Kaya yung mga anak nyo, dapat i-dedicate nyo sa simbahan eh. I-alay nyo sa Diyos. No? Huwag nyong ipabinyag sa ano yan. Hindi pa nakakaintindi ng binyag yan. Amen? Binigyan mo na, iintindihan mo ng bata yung ginagawa niya? Hindi. Walang cosmic power na darating from heaven to lagyan ang pag-iisip ng bata na maliit pa, bubuhusan ng tubig, tapos hindi, lalaki mabait na yan. Hindi po, ganun yun. Walang ganung cosmic power. No? Kasi paglaki pa lang yan, saka pa lang niya marirealize yung mga tama at mali. No? Kaya nga, lahat tayo, we pray to God, yung mga anak ko, nidedicate ko sa Panginoon, lahat yan, inalay sa Panginoon. Idalhin nyo sa simbahan at ialay sa Panginoon kung hindi nyo pa nagagawa. Napaka-importante niyan. Parents, it is our responsibility to communicate who God is to our children. No? It is our job to make sure our children fall in love with Jesus katulad natin. Amen? Trabaho natin yon bilang magulang.
tayo ang magpapakilala sa kanila kay Jesus. Kaya maya tinatanong ko kay Kaki, kaya yan sila alam nila. Sino si Jesus? Sino kanino ka magpapasalamat? Sino ang pinakamahal mo sa lahat? Tatanungin, sasabihin niya si Jesus. Sunod ako siyempre. Selos lagi si Herbie pag sinasabi ni Kaki yan eh. Sino yung second? Ikaw. Sino yung third? Mami. Iyak lagi si Herbie. No? Kasi, we are in a generation na, alam nyo, sa TikTok, nag-ano ka ng scroll ng TikTok, daming information, no? Minsan, may ano ko dun, yung, they don't believe in God, no? So, kung hindi mo i-relay sa kanila, kung sino si Jesus sa buhay nila, kung sino si Jesus sa ating lahat, sa mga Kristiyano, sino ang papakilala sa kanila? Internet? Hindi. Kaya sa bahay pa lang dapat, yan. Ito anak, si Jesus. Siya ang nagligtas sa'yo. Lagi niyong sinasabi, lagi niyong dalhin dito sa simbahan. Kahit magtakbo-takbo yan dyan. At least alam nila, every Sunday is for God. Amen? Ang Holy Spirit nang bahala dyan. Huwag tayo manghinayang na, yun, maingay kasi yung mga bata. Okay lang yan. Kahit magtakbo-takbo, yung sigaw yan. Si Marcos, magsigaw-sigaw yan dyan. Si Kaki, hayaan nyo lang. At least alam nila, Sunday is Lord's Day. Sunday is for Jesus. Amen? Brother Lawrence, hindi ba talaga natin pag-uusapan ng Mother's Day? Hindi, meron din. Okay, Mother's Day na tayo. Baka magtampo sa akin nanay ko at asawa ko eh. Mother's Day. A mother's role in a Christian family. Ayan. Since Mother's Day ngayon, kailangan i-discuss natin ito, no? Napaka ito, nahaba pala nito. Okay, ayan, nahaba. Anyway, unang role ng isang mother in a Christian family. So, nag-get naman natin, no? Yung Colossians 3, 1 to 18 to 21. Amen? Yung mga dapat nag-grasp na natin yung Christian way of living. Ngayon naman, Christian in the family. So, dapat ganun, no? The head of the family is the husband, dapat, no? So, dapat i-consult pa rin sa kanya. Bigyan natin, hayaan natin. May nabasa nga ako. Teka lang, babasahin ko. Maganda to eh. Ayan. Wala. Bear with me, teka lang ha. Maganda to eh. Kanina lang, sa TikTok. Ay, hindi pala. Sa Reels. Ways to encourage your husband's leadership. Kayo mga babae. Kasi ito, total Mother's Day na pag-uusapan na. Pray continually for him. Pag-pray niyo palagi yung mga asawa niyo. Kayo mga babae. Pag-pray natin. Kasi siya ang head eh. Dapat may support group na prayer. No, and prayer is always every day, every minute kung pwede. No? Hindi yung ipag-pray mo lang kung kailan kayo pupunta ng simbahan. Pray for it. No? Ipagdasal niyo. Respect him in and outside the home. No? Huwag mong sisigawan yan pag may kasama kung may yung sisimungutan mo, naku, ayaw naman ng lalaki yan. No? You always respect. No? Don't shout at him. Don't question his every decision, but rather praise him when he makes a decision. Kasi maraming lalaki ang hindi marunong mag-decide. Walang plano sa buhay. Magpasalamat ka pag yung asawa mo nag-decide. Ibig sabihin, may plano sa buhay. Amen? Ayun. Remove yourself from leading, allow him to lead. No? Huwag ikaw mag-lead bilang babae. Allow him to lead. Hayaan mo lang siya. Siya ang mag-lead. No? And then pray for him. Be gracious when he falls short. Leading is not easy. Hindi madali magpatakbo ng pamilya. No? So when he falls short, nagkamali, you just go on. I support you. Amen? Be his biggest supporter. And don't tackle with unnecessary debates. Iwasan nga yung pagtatalo. Amen? So yun, nabasa ko lang kanila lang yan. Bigla kong screenshot. So a mother's role in a Christian family, una-una, she is the epitome of strength and dignity. She is clothed, sa Proverbs 31 to 29 yata ito, itong binabasa ko. Hindi ko lang nailagay. She is clothed with strength and dignity. She can laugh at the days to come. So tayo, kayong mga magulang, mga nanay,
Dapat kayo yung yung sa example, best example ng strength and dignity. Hindi chismosa, hindi pala away, hindi pala mura, no? At hindi rin pabaya. Amen ba tayo lahat? Amen. Taas ang kamay mga magulang na hindi ganon. Hindi chismosa, hindi pala mura, hindi pala away, at hindi pabaya sa mga anak. Amen. Hindi tayo ganon. Hindi kayo ganon pala. And then maayos manamit. No? Hindi siya yung nagdadala. Anak, dapat laging ganito ang bihis mo. Dapat laging may clit dito. No? Dapat laging kita ang cleavage. My God. Dapat maayos manamit. Ang isang nanay in a Christian family. Dapat hindi siya yung sa mga tao katitisuran. Hindi dapat matitisod sa kanya. Ay, grabing suot ni, ma'am, Hindi dapat ganoon. Kristiyano ba talaga yan? Di ba? Gaganunin ka pa. Uy, lagi nagba-Bible verse siya nagpo-post, pero grabe manamit, no? Nakakahiya. Sinira mo pa yun. Kaya nga, maturity. Christ-likeness. Amen? Hindi niya sinisira ang respeto ng ibang tao sa kalagayan nila sa lipunan. Kaya maturity. Christ-likeness. What would Jesus do? Familiar ba kayo? What would Jesus do? WWJD. Sumikat ito in the 90s, no? So, it's like a slogan na sumikat during the 90s na WWJD, ginagawan pa nila ng mga t-shirt yun, mga tao dito, polo, mga bracelets, yun. So, what would Jesus do? Kapag na-encounter ka ng mga ganung sitwasyon, paano bang i-action ni Jesus dito? So, dapat ganun tayo lagi, no? Pag we encounter situations, dapat i-assess natin sa sarili na, what would Jesus do in this type of situation? No? To know what would Jesus do, we should think like Christ. Amen? Dapat iba ang thinking natin. Think like Christ, hindi ka nga nagdadasal. No? Share ko lang, no? Kasi tuwan-tuwa talaga ako. When I was in Jakarta, so solo lang ako nagbiyahe, di ba? When I was in Jakarta, so napakainit, wala akong magawa. Sabi ko, mag-quiet time na lang ako. Kasi it's been 2-3 days, hindi ako nakapag-quiet time. Kasi biyahe, lahat, preparation. Pagdating doon, ito po my only time na makapag-quiet time. So usually, pag nagka-quiet time ako, syempre basa ka ng Bible verse, no? And then, usually, our daily bread, kung wala akong maisip na buksan. And then, usually, it would end like, maximum na yung 15 minutes. 5 to 15 minutes. Ganun lang ako mag-quiet time eh. Ganun lang yung reflection time. Pero last time, that was my first time in Jakarta, ginawa ko 45 minutes. And it felt good. Diniliman ko, pinatay ko lahat, walang ilaw, yung cellphone ko lang, na iniilaw ko doon sa Bible. No, so, sabi ko, I cried. Lahat sinigaw ko na, lahat, sinabi ko na lahat ng mga gusto ko, lahat ng ipagpapasalamat ko. Sa 45 minutes na yon, iiyak ako. Tapos matutuyo na naman ang luha ko. After 5 minutes, iiyak na naman ako. Matutuyo na naman ang luha ko. Siguro I cried 4 times, 5 times sa Diyos. And it felt good. Napakasarap pa rin ng ganun. Na parang, kasi madilim eh. Parang ang kausap mo, nandun ka lang solo. Kasi ang liit ng room eh. Parang kalahati lang nito. Andun na yung lahat eh. So, and it was good. So bilang Kristiyano, to think like Christ, nai-imagine ko ganun siguro ginagawa ng ating Panginoon dati. Imagine Him going to the mount, di ba? Mount of Olives. At doon siya nag-pray for days and nights. Yun, 45 days, it felt good to me. Paano pa kaya sa ginawa ni Jesus noon? Amen? So bilang Kristiyano, dapat gawin natin yan. Makipag-usap sa Diyos. No? Hindi lang sa pag walang ginagawa or nakaschedule na. Find time, find sa banyo. Dati kasi banyo, no? Ngayon, nakakapag-solo na ako kahit sa bahay. Sa kwarto. Do it, and I tell you, napakasarap. 45 minutes of praying, shouting to God, crying to God, and then yung thanking Him,
na parang nandyan lang siya, napakasarap pala nun. 45 minutes. Try it. And then, number 2, second role ng nanay, her family looks up to her. Proverbs 31:28-29, her children arise and call her blessed, her husband also, and he praises her. Many women do noble things, but you surpass them. Even your children and husband admires you so much. Dapat ganun ang mga nanay. Idol dapat tayo. Fan tayo ng mga anak natin at ang mga asawa natin. Amen? Amen. Kasi napakaayos mo. Hindi nga chismosa, hindi ka pala away, hindi ka pala mura, hindi ka pabaya, napakaayos mo manamit. Napakaayos mo sa sarili. It is a joy to go home to a house with a mother that you admire so much, you tend to be a fan. Di ba? Ayaw niyo ba ganon? Tayo mga nanay, na pagdating ng bahay, excited yung asawa niyo. Kasi, mamimit ko na ulit ang asawa ko. Na ang bango-bango. Di ba? Yung nanay mo naman, Mami, hugging yan. Napakasaya ng ganong vibes sa bahay. Di ba? Hindi mainitin ang ulo. Palaging happy ang outlook. Kaya mismo mga anak niya, they look up to her. Di ba? Napakasarap ng ganun. Dapat, yan isa sa role ng ating mga nanay. Dapat ganun tayo sa mga natin. Dapat lagi din tayo nakatingin sa sarili natin. Amen? Pagising mo sa umaga, paano ko mapiplease ang Diyos? Pangalawa, paano ko mapiplease ang mga anak ko at mga asawa ko? Matulog ako maghapon? Di ba? Matulog ako maghapon. Huwag akong magprepare ng pagkain. Pabayaan ko lang yung anak ko dyan. Dumumi yan. Hayaan mo siyang Pag-uwi ng asawa mo, paano matutuwa niya? Parang jungle. Di ba? So, bilang nanay, isa sa mga role niyo yan. Brother Lawrence, akala ko puro papuri sa nanay. Mamaya na yun. Bunatan muna natin yung mga nanay, di ba? She provides wisdom for the family and the community. She speaks with wisdom and faithful instruction is on her tongue. Proverbs 31-26. Dala-dala niya ang karunungan sa mga desisyon sa buhay. No? Ayan, she provides wisdom for the family and the community. She speaks with wisdom and faithful instruction in her tongue. Halimbawa, wala na, nangyari na, nabuntis na yung anak ng babae. Ano sasabihin ng nanay? Bilang Kristiyano magulang, ano dapat? Pag-pray mo anak, kausapin mo maayos. Hindi yung bubunga mo pa na. Kasi sinabi ko sa iyo lumandi-landi ka. Di ba? Sinabi ko, huwag ka didikit dyan sa mga boyfriend mo, jowa mo. Ay, ano nangyari sa'yo? Yung bata, siyempre, di ba, depressed na nga, buntis Makakarinig ba sa magulang ng gano'n? Ano dapat? Huwag mo nang buskahan. Kausapin mo, anong plano? Ang tanong agad dyan, anong plano? Anong plano mo, anak? Andiyan na yan. Nabuntis ka na. Pero hindi ka makakarinig sa akin ng mura, anak. Hindi ka makakarinig sa akin ng panliliit. No? Bagkus ipagpe-pray kita, no? At lumapit ka sa Diyos. Hanggang sa ganoong parte, dapat nilalapit pa rin natin siya sa Diyos. Amen? Kasi that situation, mas kailangan niya ang Diyos sa buhay niya. Amen? Hindi yung bubuskahan mo pa. Amen? So yung mga ganun, dapat may wisdom ang nanay. Hindi niya dapat laging pinapakain ng chocolate. Para tumahimik lang bata, pakainin ng chocolate. Ang bata, hanggang 12 years, ang learning stage ng bata hanggang 10 years old. Kung ano yung natutunan niya hanggang 10 years old, yun na siya paglaki niya. Kaya napaka-crucial, from 6 to 10 years, 5 to 10 years old, on that age, dapat ini-instill na sa kanya yung mga, ano ba dapat? Mga takat-tamang aral sa buhay, tamang mga dapat gawin. Kasi pagdating niya ng 10, 11, sino na niyan? 11, 12 years old, hindi na ikaw ang mundo niyan.
may sarili na siyang mundo. Amen? Gagawa na ng sarili niya mundo yan. Kasi pwede na siyang mag-commute, pwede na siyang lumabas, pwede na siyang mag-basketball, mag-isa. Gagawa na siya ng sarili niyang daan sa buhay. So from 5 to 10 years old, those were the ages na dapat tututukan niyo ang bata. No? Kaya si Kaki ngayon, pag nakakita ng sweets, nagtatanong pa, hindi yata ako pwede niyan, Daddy. Pag nakakita ng hotdog, Daddy, nakakain na ako ng hotdog 2 weeks ago, 3 weeks ago. Tanong niya. Alam niya na kung anong bawal at hindi. Kailangan mo lang naman sabihin sa kanya na bawal yan, anak. At that age. Kasi when he or she reaches the age of 11 and 12, and so on and so forth, hindi mo na kayang diktahan yung anong laman ng utak niya. Yun na yun. Kaya napakahirap. Bilang magulang, as a woman age, dapat yung wisdom tumataas din ng level, hindi pa urong. Habang nagkakaedad tayo, dapat yung wisdom natin, yung mga tamang desisyon sa buhay, na nai-impart natin sa mga anak natin, sa asawa natin, dapat tumataas din ng level. Hindi yung paurong. Dati masipag ka, nawala na yung pagkasipag mo. Diba? Dati masarap ka magluto, nawala na. Yun na nga lang ang hinahabol sa'yo ng asawa mo. Diba? Pag tinanong asawa mo, kamusta misis mo? Tumaba na eh. Yung, di ba masarap pagluto, mahal mo pa rin? Di na nga eh. Doon pala habol na lang sa kayo, yung pagsarap sa pagluluto. Eh nawala pa yun. Di ba? So dapat nadadagdagan tayo, kaya yung +1 factor dapat meron din araw-araw. Dati hindi mo siya hinahalikan, hahalikan mo na ngayon. Pag umaalis, Mami! Kiss mo na, di ba? Kiss mo na bago ako umalis. Mga ganon. Daddy, kiss mo na. And she manages the household well. Yan. She watches over the affairs of her household and does not eat the bread of idleness. Yun nga sinasabi ko, hindi dapat burara. Hindi tamad. Tumutulong sa lalaki ang asawa to provide income. Dapat tutulungan, no? At saka hindi niya dapat pinapayagan yung bahay na lalaki may problema at hindi naaayos. No, simpleng wala tayong tubig, wala tayong bigas. Hindi niyo na dapat inaasa sa sawang lalaki yan. No? Kung wala naman kayong trabaho, gawin na lahat. You should manage the household well. And does not eat the bread of idleness. Ano naman yung bread of idleness? Yung wala kang ginagawa. Hindi dapat gano'n, no? Pag ilaw ka ng tahanan, no excuse yan. Ilaw ka pa rin ng tahanan, no matter your income contribution. Kahit ikaw yung kumikita sa family, mas malaki pa sa asawa mo lalaki, o kahit ikaw lang ang kumikita, nanay ka pa rin ng tahanan. Ilaw ka pa rin ng tahanan. You should, as much as possible, kahit pagod ka na, do your role as a mother. Diba? Kasi may mga may mga ginagawa ang babaeng nanay na hindi naman pwedeng gawin ng lalaki. Diba? Bihira ka, hindi ako mahilig sa sweet talks eh. Pero kayong mga nanay, kaya nyo gawin yan sa mga anak nyo. Di ba? So, sa dami ng hirap pala ng role ng nanay, no? Sa dami ng roles nila, dapat i-appreciate natin yung mga nanay natin. Ayan na, binabanatan ko na. Pinipraise ko na sila. In fact, every member of the family should appreciate each other. Kaya, I would like you to stand up lahat tayo. And then, i-hug natin yung mga nanay natin, yung mga anak natin, yung mga tatay kung nandito, i-hug natin sila. Sige po tayo, tayo po tayo. Yan.